Akala ng lahat natapos na ang kanilang kwento, pero ngayon, isang bagong laban ang magsisimula. Kuroko, Kagami, at ang Generation of Miracles, magsasanib para harapin ang pinakamalakas na kalaban mula Amerika. Ito ang sagupaan na magtatakda ng kanilang tunay na hangganan. Ito ang Kuroko Movie 4, ang Last Game. Nagsimula ang kwento, kay Kagami na ngayon ay nasa second year na sa high school. Pinapakita yung klase niya, at dahil bagong pasok siya sa second year, nag-self-intro muna siya. Sabi niya, galing daw siya mula Amerika, at ang future goal niya ay maging NBA player. Pagkasabi niya nun, lahat ng kaklase niya napawaw, kasi ramdam nilang ibang level talaga si Kagami, unique at outstanding. Next scene, pinakita naman kung paano siya mag-practice. Grabe, ibang klase yung dunk na ginawa niya, hindi kayang tapatan ng kahit sino sa court. Walang makasabay sa bilis at lakas niya. Doon naman pumasok yung moment na nag-sorry siya habang nakikipagkamay. Sabi niya, kung i-compare ko yung basketball dito sa Japan kumpara sa Amerika, honestly, parang boring lang talaga. Kita mo agad sa mukha niya na seryoso siya. Sabi nung bagong transfer student, kita ko naman eh. Pero agad namang sagot ni Kagami, hindi naman ganun yung iniisip ko. Kaya sabi nung isa, okay lang, kahit ganun ang tingin mo. Mas lalo ko tuloy nakikita ngayon kung ano ka talaga. Pagkasabi nun, umalis na siya. Pagbalik sa klase, napansin na naman si Kagami na lagi lang mag-isa. May mga kaklase pang ang nagtanong, bakit kaya itong galing Amerika, laging solo lang? Sagot ng isa, baka may nakaaway sa basketball club, kaya parang ganyan siya. Habang nakaupo si Kagami, iniisip niya, nakaka-boring na talaga. Wala bang kahit isa dito na pwedeng magbigay ng thrill o excitement sa akin? Kinagabihan, pauwi na si Kagami, naglalakad mag-isa. Bigla siyang kinilabutan at napansin niyang parang may sumusunod sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Kuroko na naglalakad sa likod niya. Sakto namang tumawag si Alex sa phone niya. Habang nag-uusap sila, biglang napatigil si Kagami sa narinig. Sabi ni Alex, may kinausap na ako tungkol dito. Hindi ako sigurado kung tatanggapin niya, pero malakas ang kutob ko na oo ang isasagot niya. Habang nakikinig si Kagami, ramdam mong may paparating na malaking twist. Sabi ni Alex, noong una, medyo may duda pa ako kay Kagami. Pero nung napanood ko yung video ng laro niya, sobrang na-impress ako sa gameplay niya. Kaya ngayon, umaasa akong magiging positibo rin ang sagot ninyo tungkol sa kanya. Next scene, magkasama na sina Kagami, Kuroko, at yung mga dating miyembro ng Generation of Miracles. Sama-sama silang nanunood ng isang espesyal na laban. Ipinakilala ng announcer, ang match na mapapanood natin ngayon ay laban sa isang sikat na American team, ang Jabberwock. Kahit 18 years old pa lang lahat ng players nila, kaya nilang sumabay kahit sa mga NBA-level athletes. Kilala sila sa buong Amerika bilang isa sa pinakamalalakas na streetball-style teams. Pagdating ng Jabberwock sa Japan, ramdam agad yung yabang at intimidation nila. Dito naman pinasok si Coach Keiji Tora Aida, at sabi ni Rico Aida, buti na lang nandito si Coach. Siya lang ang makakapag-translate sa pagitan ng Japanese players at nitong Jabberwock. Sabi nila, buti na lang, nakakuha tayo ng free seats para mapanood ang laban na to. Since galing Amerika ang Jabberwock, wala silang alam sa Japanese. Kaya si Coach Keiji Tora Aida ang nagsilbing translator sa pagitan nila at ng mga local players. Ang team na lalaban sa Jabberwock ay tinatawag na Team Strachey. Sila ay binuo mula sa iba't ibang malalakas na high school teams sa Japan. Kasama Tsuyukiyo captain ng Kaijo High, Imayoshi Shoichi captain ng To Academy, Okamura Kenichi captain ng Yusen High Miyaji Koki player ng Shutoku High, Fakude Hiroshi substitute player mula sa Rikuzen High. Kaya naman sobrang interesado ang lahat, lalo na ang mga dating miyembro ng Generation of Miracles, kasi parang all-star match ito mula sa 5 iba't ibang powerhouse schools. At last, nagsimula na ang laban, Jabberwock vs Team Strachey. Sa opening tip-off, agad nakuha ng Jabberwock ang bola. Ang kanilang captain na si Nash Gold Jr., ang nagdala ng ball, at parang naglalakad lang siya sa park, ang easy ng galawan niya, parang walang effort. Sa isang mabilis na pasa, napakadali nilang na-shoot ang bola. Pagbalik ng bola, may isa pang Jabberwock player na nagdala, si Jason Silver. Pagpasa niya, muntik na sanang ma-intercept, pero dahil sa bilis at lakas nila, ang hirap makasabay.
Kahit anong depensa, parang madaling-madali nilang mabasag. Sunod-sunod ang pasa ng Team Strachey, mabilis at maayos ang ball movement nila. Sa huli, si Okamura ng Yosen ang tumira at nakashoot ng puntos para sa Japan. Pero sa kabilang side, hawak na ni Nash Gold Jr. ang bola. Tahimik lang siya kanina, pero ngayon, nagsimulang magpakita ng tunay na galing. Ang bilis ng dribbling niya, sobrang smooth, parang hindi na makita ng mata. Bigla siyang kumilos, inakala ng depensa na mawawala ang bola sa kamay niya, pero laking gulat nila nang makita nilang nasa likod na pala niya ang bola. Ginamit pa niya ang siko niya para itulak pa atras at eksaktong napunta sa kakampi niya. Perfect pass, at easy basket ulit para sa Jabberwock. Sunod naman, bola ng #6 na player ng Jabberwock. Binabantayan siya ni Miyagi Koki ng Shutoko. Akala ni Miyagi, makakastop siya, pero grabe yung peke ng kalaban, kunwari, ihahagis niya pa atras ang bola, sabay biglang humarap at binagsak mismo sa mukha ni Miyagi ang bola bago umiscore. Halatang hindi lang sila naglalaro, nanlalait pa sila, at hindi pa doon nagtapos, bola naman ngayon ng #12 player ng Jabberwock, nagpakitang gilas pa yung substitute player mula Rikuzen, ang ganda ng fake na ginawa niya bago tumira. Pero agad gumanti ang #7 player ng Jabberwock. Nag-fake din siya, sabay umatake sa harap ng depensa. Paglapit niya, bigla na lang niyang tinulak si Imayoshi pababa hanggang mat-amba. Pagbagsak ni Imayoshi, lumabas pang nakadila yung Jabberwock player, parang nang-aasar lang dito na sobrang nag-init ang dugo ni Omine, isa sa miyembro ng Generation of Miracle, na nanunood. Sabi niya, iba yung paggamit ng high-level techniques para makapuntos, nakaka-amaze yun. Pero itong mga Jabberwock, hindi lang basta nagpapakita ng galing, gusto pa nilang ipahiya yung kalaban. Habang pinapanood nila, hindi na rin nakatiis sina Kais, Midorima, pati si Murasakibara. Lahat sila, ramdam ang galit at inis sa ginagawa ng mga Amerikano. Sa huling play, hawak ulit ni Nash Gold Jr. ang bola. Ang bilis niyang nakalusot sa tatlong depensa ng Strachey bago niya eye-drop pass sa kakampi niyang #8 player. Tumira ito at nakalusot pa sa captain ng Yosen, easy basket na naman, at doon nagtapos ang laro. Final score, Jabberwock 86 na Team Strachey 6, sobrang one-sided, parang wala man lang laban ang mga Japanese players. Pagkatapos, kahit talo, lumapit pa rin si Kaz Amatsu para makipagkamay sa Jabberwock captain. Pero bago pa man makaalis, biglang may nag-abot ng mic kay Nash, ang galing ng ipinakita niyo. Pwede bang magbigay kayo ng ilang salita para sa fans dito sa Japan? Pag-abot ng mic kay Nash Gold Jr., akala ng lahat magsasalita siya ng maayos tungkol sa laro. Pero bigla niyang sinabi, kung magsasalita ako tungkol sa game na to, baka samukha lang ako. Sa totoo lang, lahat kayo dito, hindi, lahat ng tao sa bansang to, bakit pa kayo naglalaro ng basketball? Dapat tigilan nyo na lang. Mas mabuti pang maglaho na lang kayo. Dagdag pa niya, hindi nyo nga kayang makipagsabayan kahit sa mga unggoy sa sumo wrestling. Pero kami, kahit sa mga unggoy, nakipaglaban kami. At ngayon, nandito kami para durugin kayo. Kaya tanggapin nyo na, lahat kayo, mga unggoy lang na nagkukunwaring basketball players. Hindi kayo karapat-dapat sa larong to. Pagkatapos nun, dumura pa siya sa kamay ni Kaz Amatsu, sabay lakad palayo kasama ng buong Jabberwock. Sobrang nakakagalit yung eksena kaya agad silang pinigilan ni Coach Cage Tora Aida. Sigaw niya, "Hoy, mga hambog! Huwag kayong umalis ng Japan agad. Magstay pa kayo rito ng ilang araw. Maghanda kayo dahil magkakaroon tayo ng rematch." Nagulat ang Jabberwock at tinanong nila, "At kung matalo ulit kayo, ano ngayon?" Diretsyong sagot ni Coach Cage Tora, "Kung matalo kami, hihingi kami ng tawad sa buong bansa at kusang aalis dito." Tumawa lang ang Jabberwock players. Pero si Nash, confident na sinabi, "Sige, this week, mananatili kami rito. Ipapatunayan namin na tama lahat ng sinabi ko." Kinabukasan, nag-group message si Coach Cage Tora. Isa-isa, dumating ang mga tinawag niya. At nang makita nilang muli ang Generation of Miracles at si Kagami na nakatayo sa iisang lugar, naramdaman agad ni Akashi Seijuro ang excitement. Sabi niya, "Ang saya, dahil muli tayong maglalaro bilang isang koponan." Sabi ni Coach Cage Tora, "Buti na lang at kompleto na kayo." Tinanong ni Kais, "Coach, teka, nasaan yung dalawa?
Hindi ba't sila yung tunay na dahilan kung bakit natalo tayo dati? Paano tayo lalaban kung wala sila? Ngumiti si coach at sinagot, in-invite ko na rin sila. Hindi pwedeng wala sina Kagami Taiga at Kuroko Tetsuya sa laban na to. Dumating nga ang dalawa, at sobrang natuwa si Akashi Seijuro. Sabi niya, tama, kung wala sila, hindi magiging kumpleto ang koponan. Pero, may narinig din akong 3 players na isasama. Tumango si Coach Cage Tora. Oo, sina Furuhata, Kawahara, at Fukuda, sila ang magiging substitute players. Pagdating ng lahat, nagsimula ang meeting. Sabi ng coach, alam niyo na kung bakit tayo nagtipon. Sa loob ng 1 linggo, maghahanda tayo para sa rematch laban sa Jabberwock. Tandaan niyo, ito ay isang revenge match, wala tayong second chance. 1 beses lang tayo dapat manalo. Dito nagsimula ang matinding training. Halos araw-araw, nagsasagupa ang mga miyembro ng Generation of Miracles, kasama sina Kuroko at Kagami. Kahit practice lang, parang totoong finals ang intensity ng bawat laro. Dumating ang huling araw ng training, at pagkatapos ng practice game, tumayo si Coach Cage Tora. Sabi niya, sige, ako muna'y aalis sandali. Nagulat si Rico Aida at nagtanong, Coach, saan kayo pupunta? Sumagot si Cage Tora, pupunta ako sa mga Jabberwock. Masyado na silang nagiging istorbo. At 1 linggo na ring ginagamit nila ang pera ko para sa kanilang bisyo. Habang abala ang Vorpal Sword sa huling araw ng training, nagplano sina Kais at Kagami na mag 1v1 para mas lalo pang maasa bago ang laban. Pero biglang nagtanong si Aomin, teka, nasaan si Coach Cage Tora? Bakit parang matagal na siyang wala? Sagot ni Midorima, pumunta siya sa club kung saan lagi nagtatambay yung mga Jabberwock. Sigurado akong nandun siya ngayon. Sa kabilang banda, sa isang high-class na club, nagsasaya at naglalasing ang mga player ng Jabberwock, nagtatawanan at nagmamalaki sa panalo nila laban sa Team Strachey. Dumating si Coach Cage Tora, at agad siyang tin-iron ng Jabberwock captain, Oy, ano to? May dala ka bang bata sa field trip? Sabay turo sa katabi niyang si Kuroko. Nagulat ang lahat kasi hindi nila namaalaya na naroon na pala si Kuroko. Tahimik pero diretso niyang sinabi, ako si Tetsuya Kuroko. Bukas sa laban, ako mismo ang haharap sa inyo. Natawa ang mga Jabberwock players. Ano to? Isasali niyo ba yung batang to? Nagbibiro ba kayo? Ha ha ha. Isa pa sa kanila ang lumapit kay Kuroko at nang insulto, uwi ka na, baka hinahanap ka na ng nanay mo. Hindi ka bagay dito, pero hindi natinag si Kuroko. Malamig niyang sinabi, mali yung sinabi niyo nung nakaraan. Ang pagsasabi na ang mga Japanese ay parang mga unggoy na hindi bagay sa basketball, yun ang tunay na kalokohan. At bukas, ipapakita namin sa inyo kung gaano kayo nagkakamali. Nagulat ang lahat, hindi sanay ang Jabberwock na may tahimik pero matapang na lumalaban sa kanila ng diretsahan. Samantala, dumating na rin ang buong Generation of Miracles kasama si Kagami sa club. Natarante sila nang makita si Kuroko nakatayo mismo sa harap ng Jabberwock. Anong ginagawa niya dito? Bakit parang siya pa ang nakikipagsagupaan? Isip nila Kais at Murasakibara. Pero kalmado si Kuroko. Diretso niyang sinabi sa harap ng lahat. Siguro sa paningin ninyo, parang mga unggoy lang kami na naglalaro ng basketball. Pero hindi namin kailangang tumigil dahil lang sa sinabi ninyo. Walang qualification para mahalin ang basketball. Ang kailangan lang, yung puso namin na gustong maglaro. Nag-init ang Jabberwock captain. Tumayo siya, tinulak si Kuroko, at hinawakan sa kwelyo ng shirt. Huwag mo akong tinatabihan ng mga walang kwentang opinyon, unggoy. Biglang umatake si Kagami para sagipin si Kuroko, mabilis siyang sumugod pero naiwasan niya yung suntok na dapat tatama kay Kuroko. Isang player ng Jabberwock naman ang nanghamon, kung feeling nyo may laban pa kayo. Bakit hindi na lang tayo magpaligsahan dito mismo? Gusto nyo ng away? Tara! Habang mainit pa ang tensyon sa club, dumating si Akashi at tinapos ang gulo, hindi dito ang laban. Bukas sa court natin ipakita kung sino talaga ang mas malakas. Sumang-ayon si Kuroko, at naglakad silang lahat palabas habang iniwan ang yabang ng Jabberwock. Pero bago sila makaalis, isang player ng Jabberwock, yung may puting buhok, si Silver, tinawag sila, haha. Mga duwag na takbo lang ng takbo. Bukas siguraduhin nyo may dala kayong diaper, baka ihiin nyo pantalon nyo sa takot. Nag-init ang Vorpal Swords, pero pinakalma ni Akashi,
tumahimik na kayo. Bukas, kayo naman ang tatahimik. Matchday Arena, puno ng tao, lahat excited. Ang bagong pangalan ng pinagsanib na koponan ni Kuroko, Kagami at Generation of Miracles ay tinawag na Vorpal Swords vs. Kalaban nila, syempre, ang walang awang Jabberwock. The stage is finally set. Revenge match, Vorpal Swords vs. Jabberwock, magsisimula na. Pag-line up pa lang, nagsimula na si Silver mang-asar. O mga bata, dala nyo ba mga diaper nyo? Baka mamaya maihi kayo sa court. Nagsimula na ang laban. Sa unang tip-off, natalo agad si Silver, naunahan siya ni Murasakibara at nakuha ang bola. Mabilis itong ipinasa kay Akashi, na walang hirap sa pag-dribble, tapos binigay kay Aomin. At si Aomin, ibang klase. Nilampasan ng depensa, dumiretso at slam dunk agad. Sumunod na play, tinangkang mag-shoot mula sa labas ang isang player ng Jabberwock, pero na-deflect yun ng bahagya ni Kaiz. Agad na salo ang bola at ipinasa ulit kay Aomin. Dito, hinaranggan siya ng isa pang defender. Sabi pa niya, ano sa tingin mo? Ikaw lang marunong ng street ball dito? Hindi lang ikaw may style, tol. Sabay pinakita ni Aomin ang mabilis na dribbling niya, nailesutan ang bantay, at isang malupit na slam dunk na naman ang pinakawalan niya. Ngayon, humarap na sa court ang kapitan ng Jabberwock, mula ngayon tatawagin natin siyang Nash. Diretso siyang tumapat kay Akashi. At sa unang galaw pa lang, ipinakita niya agad ang bilis ng kanyang dribbling. Sinusubukan basagin ang depensa ng Emperor. Hindi gumana yung play nila, pero kahit saan si Akashi laging nasa tamang posisyon. Bigla niyang niloko ang bantay at mabilis na ipinasa sa kakampi, na agad nag-attempt ng shot. Pero hindi papayag si Murasakibara. Sabi pa niya, habang nandito ako, walang makakapasok na tira. Kaya isang mabilis na tapal lang, bagsak agad ang bola. Tumalon pa yun palabas at napunta kay Midorima sa labas ng 3-point line. Nagtawanan yung iba, tipong, ano, dito pa talaga siya titira. Ang layo niyan pero seryoso si Midorima. Sabi pa niya, ngayong araw, hindi papalpak ang tira ko. May lucky item ako, isang remote control. At ayun, pinakawalan niya yung trademark shot niya, sobrang linis, ibang level talaga. Ilang sandali pa, natapos na rin ang first quarter. Nagulat pa nga ako kasi lamang ng 8 puntos ang Vorpal Swords laban sa Jabberwock. Ang galing ng Nil Arrow nila, medyo disente rin ang laban. Pero kahit ganun, sabi ko nga, sa dulo, parang mga unggoy pa rin ang mga to. Tapos biglang tanong ni Silver, tama ba yung sinasabi ko? At dinugtungan pa niya, ngayon, oras na para ipakita sa kanila kung sino talaga tayo. Pagpasok nila sa court, agad pinasa ni Nash ang bola kay Silver, handa na silang bumawi. Ngayon, haharapin ni Silver si Aomin sa isang matinding one-on-one battle. Pagharap pa lang, mabilis na move si Silver at nalagpasan agad si Aomin, diretso pasulong. Handa na siyang umatake at papasok na sana ang tira, pero biglang hinarang ni Murasakibara gamit ang kamay niya. Kahit na block, ginamit ni Silver ang lakas niya at itinulak ang bola ng sobrang puwersa, kaya tuloy na ituloy niya ang tira. Nagulat lahat ng nanunood, grabe, hindi man lang kayang pigilan ni Murasakibara kahit anong pilit niya. Habang bumabalik ang bola pababa, mabilis itong ipinasa ni Silver kay Akashi. Pagkapasa, wala nang patumpik-tumpik si Akashi at agad na nag-attempt ng shot. Pero nabasa na agad yun ni Silver at tamang-tama niyang na-block ulit. Nagulat pa si Akashi, napaisip siya, paano niya nahuhuli ng ganito kabilis kahit short-range pass lang. Agad kinuha ni Nash ang bola at ibinigay muli kay Silver. Sinubukan siyang habulin ng mga kalaban, pero wala, hindi nila mahabol ang bilis niya. At mula mismo sa free throw line, kumasa si Silver para sa susunod na galaw. Biglang nagsabi si Silver, tatalon ako, walang ni isang naka-expect na gagawin niya yun, sobrang taas ng lundag niya, parang imposible. At habang nasa ere, dinala niya ang bola at sobrang accurate niyang ipinasok diretso sa basket. Pagkatapos nun, tumingin si Silver sa buong stadium at nagyabang, kita nyo ba, mga unggoy? Kahit buong buhay nyo magpursige, hinding-hindi nyo magagawa to. Hard work lang? Walang kwenta yun. Ito ang skill difference na meron kami at wala kayo. Sunod, habang susubok sana si Kaiz na tumira, biglang inagaw ni Silver ang bola. Ginamit niya ang bilis niya, niloko si Murasakibara, at diretsyong ipinasa sa kakampi.
Sakto paglapit sa basket, dunk agad. Grabe, tuloy-tuloy na parang one-man show si Silver, sa opensa man o depensa, siya ang nangingibabaw. At sa scoreboard, Vorpal Swords 24, Jabberwock 33 na ang lamang. Malinaw na ramdam ang bigat ng kalaban. Nag-timeout ang Vorpal Swords. Habang nakaupo sila, nagsalita si Kuroko, pantay ang laban kasi 5 rin tayo. Pero si Silver, hindi natin siya mapigilan sa ngayon. Kaya kailangan na nating magpalit ng players. Kaya inutos niya, Midorima, Akashi, magpahinga muna kayo. Kuroko at Kagami, kayo ang papasok. Nagulat si Murasakibara at napatingin kay Kuroko, ibig sabihin, ako na ang bahala sa ilalim. Tumango si Kuroko, oo, tama. Kaya mas lalo pang palalakasan ni Kagami ang loob. Pagkatapos, lumingon siya kay Kaiz. At Kaiz, ikaw ang papalit bilang point guard ni Akashi. Kaya mo yan, naniniwala ako sa'yo. Sumingit si Murasakibara, pero kaya ko naman mag-isa ang ilalim, ako na ang bahala roon. Saka sumagot si Akashi, seryosong tumingin sa kanya, Murasakibara, tanggapin mo ang order ng coach. Kung ipipilit mong lumaban ng mag-isa, siguradong hindi tayo mananalo. Sabi ni Akashi kay Murasakibara, hindi mahalaga kung kaya mo mag-isa. Mas importante ngayon ay ang panalo ng buong team. Napaisip si Murasakibara, at sa huli pumayag din siya, sige, okay. Pagbalik sa court matapos ang timeout, napunta agad ang bola kay Silver. Si Murasakibara naman, determined na pigilan siya ngayong pagkakataon. Pero kahit todo puwersa ang binigay niya, hindi sapat. Sabi pa ni Silver, hindi mo ako matatalo sa lakas. Mas mabilis ako sa'yo. At ayun nga, naiwan niya si Murasakibara at madali na sanang makakapuntos. Pero biglang dumating si Kagami. Tumalon siya para harangin, halos abutin ang taas ni Silver. Nagulat pa si Silver, anong? Paano siya nakakatalo ng ganito, halos kasing taas ko? Kahit ganun, kampante pa rin si Silver, kahit sino ka pa, mag-isa lang, hindi mo ako mapipigilan. Pero biglang sumulpot si Aomin. Magkasabay silang dalawa ni Kagami, full force na tinapak ang bola mula sa kamay ni Silver. Dumiretso ito kay Murasakibara, at simple lang, tinanggap niya ang bola at ipinasok ng madali. Sabi ng isang player ng Jabberwock, kita mo to? Ipapas ako sa lugar na walang tao. Sabay ngisi, pero hindi nila alam kung sino ang biglang lilito doon. Biglang sigaw ni Kuroko, counter-attack, simulan na. At gamit ang kakaibang ignite pass Kai, pinakawalan niya ang bola diretso kay Kaiz. Saktong pag-abot ni Kaiz, agad siyang hinarang ng kapitan ng Jabberwock, si Nash. Nakapwesto rin si Silver, pero nagulat sila, hindi pala lalapit si Silver, nakatayo lang siya at hindi dumedepensa. Kaya si Nash, may kasama pang isa para doble ang depensa. Sa kabila, nandun sina Kaiz at Aomin, 2-on-2 situation. Pero biglang iniba ni Kaiz ang play. Imbes na kay Aomin, ipinasa niya sa kabilang side. Doon pala naghihintay si Kagami. Hindi ito 2-on-2, kundi 3-on-2. Kinuha ni Kagami ang bola at sa bilis niya, umatake ng parang kidlat. Tumalon siya ng malupit at ibinaon ang bola sa rim. Pagkatapos nun, may nag-comment sa team nila, Silver, kahit anong galing mo, kailangan nasa tamang timing ka rin sa depensa. Hindi pwedeng palagi kang late. Narinig yun ni Silver at lalo siyang nainis. Anong sinasabi nyo? Basta ipasa nyo sa akin ang bola, ako na ang gigiba sa kanila. Kaya sa susunod na possession, hawak ulit ni Silver ang bola. Pero ngayong pagkakataon, sabay siyang dinepensahan ni Murasakibara at Kagami, hindi siya makagalaw. May teammate pa siyang sumigaw, Silver. Ibigay mo sa akin, libre ako. Pero ang sagot ni Silver, puno ng ego, hindi ko ginagawa yan. Hindi ako nagtitiwala kahit kanino. Ako mismo ang gigiba sa kanila. Sabay ikot, crossover, at muntik na niyang nalusutin ang dalawang defender. Aomin na ang samalubong, alam ko na yang kabaliwan mong laro. Sabi ni Aomin, basahin ang galaw niya. Sobrang dali lang yan. At ayun nga, madali niyang naaga ang bola mula kay Silver. Habang dinadala ni Aomin ang bola, agad siyang na-double team. Wala nang ibang choice kaya ipinasa niya kay Kuroko. Si Kuroko naman, biglang pinakawalan ng kanyang cyclone pass. Diretso kay Kaiz. Ngumiti si Kaiz, ito na ang oras ko para mag-signature move. At sabay, isang malupit na dunk ang pinakawalan niya. Doon na natapos ang second quarter.
Vorpal Swords 38 Jabberwock 40, 2 puntos lang ang lamang. Pagpasok nila sa bench, sobrang inis si Silver. Nagwawala siya, pasiga at puro mura. Biglang lumapit si Nash at tinawag siya. Hindi siya sinigawan, isang linya lang ang binitawan, pero ramdam ang bigat, tumahimik ka kahit isang minuto. Napatigil si Silver sa titig ni Nash. Tahimik agad, parang natunaw ang yabang niya. Pagkatapos, seryosong sinabi ni Nash, ako ang magpaparusa sa kanila. Pagsimula ng third quarter, nakuha agad ni Nash ang bola. Binabantayan siya ng mahigpit ni Kais. Pero sa loob lang ng isang split second, nailusot ni Nash ang bola sa teammate niya. At grabe, sobrang accurate ng pasa, diretso sa lugar na walang bantay. Agad na shoot ng teammate niya bago pa makagalaw ang depensa. Nagulat si Kais, hindi ko man lang nakita yung pasa. Wala talagang kahit kaunting delay. Sobrang bilis ng galawan ni Nash. Kaya ipinasa ni Kais ang bola kay Kuroko. Si Kuroko naman, gamit ang bilis niya, agad ipinasa kay Kagami malapit sa basket. Pero bago pa makapag-shoot si Kagami, biglang dumating si Silver at na-block agad ang tira. Lahat nagulat pati combo attack ni Kuroko at Kagami na dedepensahan nila. Pagbalik sa opensa, sobrang dali lang nailesutan ni Nash si Kais at ipinasa ang bola kay Silver. At ngayon, buong lakas na inatake ni Silver si Murasakibara, tinulak at tinirahan siya ng diretso. Tumilapon si Murasakibara, nadapa, at nagkasugat pa ng kaunti. Sabay yabang ni Nash, mga unggoy pa rin kayo. Kahit anong subok nyo, hindi nyo kayang lampasan ang simpleng pasa ko. Kung gusto niyong pigilan si Silver, hindi nyo mapipigilan ang iba. Kung pipigilan nyo naman ang iba, hindi nyo mapipigilan si Silver. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na basketball. Sunod-sunod na umatake ang Jabberwock, at lalo pang lumobo ang lamang. Score, Vorpal Swords 42 Jabberwock 61. Kahit ang Generation of Miracles, nahihirapan na, lahat napapaisip, wala ba talagang paraan? Doon na nag-decide ang coach na palitan si Kuroko at ipasok si Akashi. May nagtanong pa, gagawin ba niya ulit yung ginawa niya sa Rakuzen game? Dalhin lahat sa zone, pero sagot ng coach, hindi pwede. Kapag ginawa yun, siguradong mauubos sila bago pa matapos ang laro. Nag-isip ang lahat kung may ibang paraan. Hanggang sa sinabi ni Akashi, meron. Kailangan nating mag-focus sa depensa. Si Nash, ako ang bahala. Si Silver, kayo ang harapin. Nagulat ang lahat sa tapang ng pahayag ni Akashi. At biglang nakita nila, nasa zone na si Aomin, at si Kais naman naka-activate ng perfect copy. Sabay silang sumugod kay Silver, at grabe, matinding pressure ang binigay nila. Hawak ni Silver ang bola pero hindi na siya makagalaw, sobrang dikit ng depensa ni Aomin at Kais. Habang pilit niyang iniisip kung paano makakawala, biglang sumulpot si Kais mula sa likod at tinapik ang bola. Parang deja vu, para bang dalawang Aomin ang nasa court. Napasa kamay kay Akashi ang bola. Sandaling nag-isip si Akashi kung kanino ipapasa, at pinili niyang sumabay kay Kais. Ginawa ni Akashi ang specialty niya, isang malupit na ankle break sa depensa, at ipinasa ang bola kay Aomin. Sakto, nasa harap na niya si Silver, handang mag-block. Pero ngumisi si Aomin, kala mo makukuha mo ako? Subukan mo pigilan ang formless shot ko. At sa ere, pinakawalan niya ang walang pormang tira na dumiretso sa ring. Pagbalik ng opensa, hawak ulit ni Nash ang bola. Skillful naman kayo, sabi niya, pero huwag kalimutan, ako ang may hawak ng pasa. Agad niyang ipinasa ng walang kahirap-hirap, at nakashoot ng 3-point ang kakampi niyang parang si Hyuga. Sa susunod na play, gamit ang screenplay, nakalusot ulit ang isa pa nilang kakampi para sa madali ang puntos. Nakamasid lang si Kais, at sabi niya, wala palang saysay ang double team sa kanya. Kaya ko na to mag-isa. Ikaw Aomin, suportahan mo na lang ang iba. Sige, sayo na siya, sagot ni Aomin sabay balik para tumulong sa depensa. Sunod, nakabalik si Silver sa opensa. Sinubukan niyang i-cross si Kais at umatake, pero nakasalubong niya ang perfect copy. Kahit anong bilis niya, hindi uubra. Tumalon si Kais parang kopya ni Aomin, sobrang bilis. Sobrang taas. Kasabay nun, sinalubong siya ni Murasakibara, kaya wala nang kawala. Nakuha agad ang bola at lumipat kay Akashi. Pero hindi pa rin sumusuko si Silver. Harang ulit siya sa harap ni Akashi.
Ngumiti lang si Akashi at ipinasa ulit kay Kaiz. Nag-drive si Kaiz papasok, parang mismong galawan ni Aomin. Pero kahit anong gawin niya, nakasunod si Silver, ready pa ring talunin ang bawat galaw niya. Biglang napaisip si Kaiz. Naalala niya yung tawag niya bago ang laban, kina Kaijo Seniors. Lalo na kay Kasamatsu. Sabi niya sa phone, "Senpai, hanggang ngayon upset pa rin ba kayo sa pagkatalo noon?" Sumagot si Kasamatsu, "Hindi na. Masaya na kami ngayon, nakakakain ng maayos, at basketball ay parte na ng buhay namin. Pero syempre, kahit paano, may kurot pa rin ang lungkot." Dagdag pa niya, "Kahit pagtawanan nila tayo, ayos lang. Pero kapag kinutya nila mismo ang basketball, hindi na pwede. Kaya kayo na bahala ipakita kung gaano kalalim ang pagmamahal natin dito. Hindi ito tungkol sa revenge, basketball ay higit pa sa laro lang. Kaya kayo ang maging patunay." Naalala lahat yun ni Kaiz habang nakikipagbanggaan kay Silver. At sa lakas ng sigaw niya, pinwersa niya ang sarili papasok at nailusot ang bola sa ring. At doon nakita ng lahat, pumasok na si Kaiz sa zone. Kung dati kahit isa lang sapat na para manggulo, ngayon parehong aktibo. Hindi na niya palalampasin ang kahit isang tira. Sabi pa ni Midorima mula sa bench, kahit mas maikli lang ang oras na kaya niyang manatili sa ganitong estado, sa sandaling ito, si Kaiz ang pinakamakapangyarihang manlalaro sa buong court. Kaya ayon, dumadagundong ang opensa at depensa niya, unstoppable sa dalawang dulo ng court. Habang nasa court, biglang nakita ni Akashi na kausap niya ang sarili niya, hindi yung kasalukuyang siya, kundi yung dating Akashi, yung may Emperor Eye at domineering na aura. Sabi ng kasalukuyang Akashi, "Hindi ko kayang talunin si Nash gamit lang ang estilo ko ngayon. Kaya ikaw ang kailangang lumabas." Sumagot yung old Akashi, "Pero kung ako ang lumabas, mawawala ang teamwork. Sirain ko pa ang harmony ng team mo." Sabi ng kasalukuyan, "Hindi. Iba na ang lahat ngayon. Nagbago na sila, at naniniwala akong nagbago ka na rin. Kaya't lumabas ka, hindi para sa sarili mo, kundi para sa team na to." Doon natauhan ang dating Akashi. "Naiintindihan ko. Ngayon, para sa team, lalaban ako." At ayon, unti-unting lumitaw ang Old Emperor Akashi, yung personality na walang takot, mabagsik, at walang pakialam kung sino ang nasa harap niya. Sa kabilang banda, nag-attempt si Kaiz ng tirang parang kay Midorima, isang long shot. Pero bigla siyang natamba. Pagtingin niya, bagsak din ang bola. Sagad na si Kaiz, ubos na lahat ng lakas. "Hindi na ako makagalaw, ito na ba ang limit ko?" naisip niya. Doon lumapit si Akashi, iniabot ang kamay at sinabi, "Tama na. Kami na ang bahala." Tinanggap ni Kaiz, at doon nagsimula ang tunay na yugto ng laban sa kamay ni Akashi. Pagkarinig pa lang sa boses ni Akashi, agad na-realize ni Kaiz, lumabas na siya, yung Emperor Akashi. Si Nash naman ngumiti ng mayabang at nagsabi, "Kung meron man sa team niyo na malakas, si Kaiz lang yun. Pero bagsak na siya. Ibig sabihin, wala na kayong laban. Hindi na kayo makakabalik." Pero sagot agad ni Akashi, malamig at diretso, "Hindi mo na kailangang mag-alala sa kanya. Ang dapat mong isipin ay sarili mo." Nabigla si Nash, kasabay nun, tangkang pumasa siya. Pero biglang nag-glitch sa paningin niya. "Ha? Nasaan yung bola?" Nagulat siya kasi wala na sa kamay niya ang bola, at napunta pa sa labas ng court, out of bounds. "Ano to? Hindi ko man lang namalayan. Ito ba ang tinatawag nilang Emperor Eye?" Si Akashi, composed pa rin, nag-isip, ang yabang lang niya ang dahilan kung bakit hindi niya nakita. Masyado siyang kampante. Next possession, nasa kamay ulit ni Nash ang bola. Sabi niya, "Kanina nadaya ako, pero ngayon hindi na. Aatakihin ko mismo si Akashi." Tinangka niyang eye fake si Akashi para makalusot, pero hindi nagpauto si Akashi. Kahit anong feint, alam niya na. Wala nang choice si Nash kundi tumira, pero bago pa makawala ang bola, agad na block ni Akashi. Doon tuluyang nag-click kay Nash, "Tama nga, meron din siyang mata tulad ng sa akin." Siya rin ay eye user. Nasa kanya na ulit ang possession, at habang ina-anticipate siya ng defender, diretsong sabi ni Akashi, "Umatras ka, daanan ko to." At walang nagawa kundi umurong yung defender, parang hypnotized sa presensya ni Emperor Akashi. Nabigla yung defender nung biglang sinabihan siya ni Akashi, "Hindi mo ba maintindihan? Ito ay utos ko, at tandaan mo, ang mga utos ko ay absolute." Kasabay nun, tinangka ni Kagami na umatake,
pero agad dumating si Silver para i-block siya. Narecover ni Akashi ang bola at naghanap ng kakamping mapapasa. Pero si Midorima naka-double team kaya hindi option. Biglang lumapit si Kagami, "Akin na, Akashi." Pero nasa harap na naman nila si Silver. Kaya sabi ni Akashi, "Ibalik mo." Pagkakuha, sinalubong ulit sila ni Silver sa ere, pero mabilis na ipinasa ni Akashi kay Murasakibara na nasa ilalim. Walang pag-aatubili, dunk agad si Murasakibara. Next possession, nasa kamay na ulit ni Nash ang bola. Pero sa pagkakataong ito, inihagis niya palabas ng range ng Emperor Eye, isang long pass sa wing. Nakita ni Akashi pero huli na, nakatanggap yung teammate ni Nash. Sa pangalawang pasa, mabilis na nakashoot yung isa pang Jabberwock player. Score, Vorpal Swords 62, Jabberwock 72. Nag-timeout agad ang Vorpal Swords. Sabi ng coach, hindi natin sila kayang labanan sa labas. Si Midorima nakalock. Sa loob naman, hindi pa rin natin matigil si Silver. Bahagyang na-prevent ni Akashi ang mga pasa ni Nash, pero kalahati lang yun, hindi sapat. Parang nagiging pantay lang ang sitwasyon, pero wala tayong lamang. Doon tumayo si Akashi, "Mali ka. Meron pa tayong natitirang paraan. Isang tsansa para makalapit sa score. Kaya pa nating gumamit ng 3-point shot." Tumitig siya kay Midorima at diretsong nagtanong, "Pero kaya mo ba ito? Kahit isang beses lang sa laban na ito." "Midorima, gagawin mo ba?" Sabi ni Midorima, "Handa ako. Kahit ano pa yan, gagawin ko." Sa bench, walang makaintindi kung ano ang plano nila. Pero si Takao lang ang nakahalata, "Gets ko na, alam ko na kung anong gagawin nila." Biglang umatras si Midorima at nagsimulang tumalon, pero wala siyang hawak na bola. Nagulat ang lahat, "Ano to? Bakit siya tumatalo na wala pa yung bola?" Pero sa loob-loob ni Midorima, malinaw ang iniisip, "Hindi ko kailanman pinagdudahan na mamimiss ko ang pasa mo, Akashi. Simulat sa pool, lagi kong pinaniwalaan na perfect yun. At ikaw rin, kaya kita pagkakatiwalaan ngayon." Eksakto, inihagis ni Akashi ang bola, sobrang tumpak na lamapat mismo sa kamay ni Midorima sa ere. Walang pag-aatubili, binato agad ni Midorima, swish. Perfect 3-point shot. Sumunod na possession. Nakalusot si Kagami pero nakashoot din ang kalaban, kahit na awkward ang tira. Akala ni Kagami, hindi ito papasok. Pero kahit papaano, tumalon at pumasok pa rin ang bola. Pagbalik sa kabilang dulo, inulit ni na Akashi at Midorima ang eksaktong play, isa na namang nakamamanghang 3 points. Si Takao, kahit medyo naiinggit, hindi mapigil ang mamangha. "Kailangan kong aminin, kahit mahirap tanggapin, sila talaga ang tunay na best duo." Walang kapantay ang koneksyon ni Akashi at Midorima. Hawak ulit ni Akashi ang bola. Diretso siyang umatake sa harap, tapos biglang umatras at nag-back pass. Nandoon si Midorima, ready na ready. Tumira agad ng 3, swish. Pasok na naman. 3 puntos na lang ang lamang ng Jabberwock. Pagbalik ng bola, dinala naman ni Nash. Habang naglalakad papasok ng court, ngumiti siya at nagsabing, "Sa totoo lang, kahit ako nagulat. Akala ko ako lang ang may ganitong mata. Pero ngayon, oras na para ipakita ang totoong akin." Bigla niyang inactivate ang kanyang mata. Nagulat ang lahat. "Ano, may Emperor Eye din siya?" Ngumisi si Nash, "Mali kayo. Hindi ito Emperor Eye. Ang tawag dito, Bilial Eye. Ibang level ito, higit sa Emperor Eye mo, Akashi." Galit na sumagot si Akashi. "Hindi mo ako pwedeng maliitin." At agad niyang binuksan ang Emperor Eye. Pero laking gulat niya nang kahit ang mga galaw na kayang i-predict ng Emperor Eye, nabasa rin ni Nash. Nakalulusot ito ng eksakto, para bang pareho silang nakakakita ng future. Sa isang iglap, mabilis na in-scan ni Nash ang buong court. Kaya ng Emperor Eye mo, Akashi, ay makita ang future ng isang tao lang. Pero ako, ang Bilial Eye ko, kayang makita ang future ng lahat ng nasa loob ng court. Yan ang malaking diferensya natin. Pinasa niya agad sa kakampi niyang libre, "Shoot, pasok." Huminga ng malalim si Akashi at nagsabi, "Tandaan mo, Nash, noon lang ako nagulat sa'yo. Hindi mo na mauulit-ulit yan. Simula ngayon, hindi mo na ako matatalo." At doon nagsimula ang matinding sagupaan ng dalawang mata, Emperor Eye versus Bilial Eye. Parehong ibang level ang galawan, parang mga halimaw sa loob ng court. Pero si Nash, hindi talaga bumibitaw.
Sobrang dikit ang laban, si Akashi at siya halos pantay, walang makalusot sa isa't isa. Hindi rin makuha ni Nash ang bola kay Akashi, at hindi rin makapenetrate si Akashi laban kay Nash. Kaya bigla, si Akashi nagpasya, hindi ako makakapasok, kaya pasa na lang. Ipinasa niya agad kay Aomin. Tumira na sana si Aomin, pero dumating si Nash at malinis na block ang tira. Agad niyang kinuha ang bola at mabilis na umatake. Pag-abante niya, hinarang siya ni Akashi. Ngumisi si Nash, kaya mo ba akong pigilan? Bigla niyang binasag ang anggulo ni Akashi gamit ang ankle breaker. Si Akashi mismo ang nadapa. Diretso si Nash, lumusat kay Midorima. Umatras si Kagami para harangin siya, pero sa ere, biglang nilaipat ni Nash ang bola mula sa kanan papuntang kaliwa at tumira. Boom! Pasok! At foul pa si Kagami. Habang tumambas si Kagami, agad siyang inalalayan ni Murasakibara. Hindi pwede to. Akashi, huwag mo nang ipilit. Tapos seryoso niyang sinabi, ako na ang bahala. Ako ang tatapat sa kanya. Nagulat si Akashi, ha? Nash, kaya mo ba mag-isa? Umiling si Murasakibara, hindi ko siya kaya talunin mag-isa. Pero pwede akong sabay, offense at defense. Kahit mababa ang chance manalo, ako na ang tatapat sa halimaw na yon. Ngumiti si Akashi, mababa ang winning percentage. Diretso sumagot si Murasakibara, kaya nga kailangan ko gawin. Paglabas nila sa bench, agad lumapit si Reiko kay Mamoy, Mamoy, may extra hair tie ka ba dyan? Pagkatapos atali ang buhok gamit ang hair tie, pumasok si Murasakibara na parang isang halimaw na may bagong energy. Eksena pa lang ng entrance niya, ramdam na agad yung bigat ng presence niya sa court. Unang possession, napunta sa kanya ang bola. Sinubukan niyang lusutan si Silver, pero hindi gumana. Kahit anong effort, hindi siya makalusot. Tumira na lang si Murasakibara pero inabot agad ni Silver at na-block ang tira. Pero hindi siya bumitaw. Hindi pa sapat to. Kailangan ko pang lumaban ng mas matindi, bulong niya sa isip habang nagpapatuloy. Biglang nag-flashback si Murasakibara, naalala niya yung araw na tinuturuan siya ng kanilang captain. Kapag gusto mong maglabas ng 100% strength, kailangan stable ang form mo. Hindi sapat na puro taas ng katawan lang. At kapag nakaharap ka sa mas malalakas pa sayo, huwag kang magreklamo. Kasi siguradong darating at darating ang ganon. Noon, nagmayabang pa si Murasakibara, wala namang mas malakas sakin. Ako na ang pinakamalakas. Pero tinapos siya ng captain, darating at darating ang kalaban na mas malakas. Kaya kailangan mong maging handa. Bumalik sa reality, muling umatake si Murasakibara, pero na-block na naman siya ni Silver. Imbes na mainis, ngumiti pa siya. Ayan na, eto yung sinasabi nila, eto yung gusto kong labanan. Next possession, Silver naman ang umatake. Binilisan niya at biglang tumira sa harap mismo ni Murasakibara. Pero ngayong handa na si Murasakibara, perfect timing na block niya ang tira. Agad siyang bumalik sa opensa. Nakakuha ulit siya ng bola. Silver, hindi kita palulusutin. Murasakibara, tigilan mo ko. Sino ka ba para pigilan ako? At doon, dinunk ni Murasakibara ang bola, malakas, diretso sa ulo ni Silver. Boom! Court shaking dunk. Ang lahat napasigaw. Score ngayon, 7-7-87, doon lang tuluyang na-realize ni Kais kung ano ang nangyayari. Kaya pala hanggang ngayon, si Murasakibara ay parang pinipigilan at hindi binibigyan ng pagkakataon na masyadong sirain ang mga kalaban. Pero ngayong may nakaharap siyang kasing lakas niya, wala nang dahilan para i-restrict ang powers niya. This time, he's going all out, at kitang-kita mo na enjoy siya sa laban. Dumating sa isang play na si Silver ay papasok na sana para mag-shoot, pero biglang hinarang ni Murasakibara. Pagkatapos, si Murasakibara naman ang umatake at nag-try mag-shoot. Ang problema, hindi na siya pwedeng hayaang makalusot. Kaya galit na tumalon din ang kalaban para harangan siya. Pag-release ng tira ni Murasakibara, pagkalingon niya sa gilid, biglang sumulpot ang kalaban at nabangga siya ng malakas sa ere. Tumama siya ng direkta, bagsak si Murasakibara sa sahig. Agad na pumasok si Teppei Kiyoshi, Doraemon ang pagkakasabi kanina. Pero dapat siya yun, para i-check kung okay pa siya. Sinabi niyang hindi na kaya ni Murasakibara ipagpatuloy ang laro. Pero sumigaw si Kagami na huwag niyang i-give up ang laban. Sagot ng kalaban, hindi ko naman sinasadya. Accident lang yun, bad luck lang siya. Pagkarinig nito,
Pinilit tumayo ni Murasakibara at sinabi, hindi, lalaban pa ako. Pero biglang lumapit si Kuroko at sinabi, hindi mo na kailangan. Palitan mo na lang ako. Nagtaka si Murasakibara, anong pinagsasabi mo? Pero seryoso at matapang na sumagot si Kuroko, ako na ang bahala. Ako ang tatapat sa kanya. Sa huli, pumayag si Murasakibara at lumabas ng court. Ngayon, nasa arena ang bola, hawak-hawak ni Nash Gold Jr. Habang handang i-defend siya ni Akashi, bigla na lang niyang ipinasa sa teammate niya in just a split second. Dahil nandyan si Kuroko na bantay, pinasa ni Nash ang bola sa teammate niya. Alam kasi nila na mahina si Kuroko sa one-on-one defense, kaya nag-attempt agad ang player na yun na tumira. Iniisip nila na easy point na yun. Pero biglang may twist, si Kagami biglang nag-activate ng zone at umatake na parang kidlat. Ang bilis ng galaw niya. Halos hindi na makita. Paglapit niya, tumalon siya kasabay ng kalaban at hinablat ang bola bago pa makapag-shoot. Si Silver naman, kumpiyansa pa, tumalon para mag-shoot. Pero sa pagkakataong ito, sumabay na rin si Kagami, buo ang determinasyon, hindi kami tatalunin ng basta-basta. Kaya mula mismo sa kamay ni Silver, tinapak niya ng malakas ang bola. At doon na nga, ngayon dalawa na silang ace na nasa zone. Nasa kamay na ngayon ni Akashi ang bola. Tahimik siyang ngumiti at sabi, oras na para tulungan mo ang team, Kuroko. Ako na ang bahala sa pasa. Murasakibara, kung may chance ka sa labas, ipapasa ko sa'yo. Siguraduhin mo lang, huwag mong sayangin kahit isang tira. Saglit na natahimik si Midorima, tapos seryosong sumagot, hindi ako madadapa. Hindi ako magmimiss. Good. Tapusin na natin ang Jabberwock, sagot ni Akashi. Ngayon, si Nash mismo ang hamarang sa kanya. Isa sa mga teammates ni Nash ang nagyabang, hindi ka makakadaan sa kanya. Wala kang magagawa, pero kalmado lang si Akashi. Wala akong kailangan ipilit. Hindi ko kailangang dumaan sa kanya, sabi niya. At doon, bigla niyang inihagis ang bola, paatras, sa walang tao. Pero hindi pala empty space yun. Nandoon ang tinatawag nilang Phantom Sixth Man, si Kuroko. Pagkatapos ng misdirection ni Kuroko, diretsyong ipinasa niya ang bola kay Aomin. Si Silver, alerto na ngayon, tumalon agad para harangan siya. Pero imbes na madaliin, si Aomin biglang nagpakita ng angas, nagpakitang gilas at umatake mula sa likod ng ring, side angle pa, para ipasok ang bola. Sunod na play, makikita mo na parang simpleng pasa lang ng teammate ng Jabberwock. Pero hindi, dahil naramdaman agad yun ni Kuroko. Nag-set up siya para sa phantom shot, kahit mismong kalaban. Nagtataka, anong klaseng posisyon to? Tumalon sila, pero parang biglang nawala ang bola sa harap ng mata nila, hanggang sa diretsyong pumasok sa net. Score update, Vorpal Swords 83 Jabberwock 87, bola na ngayon ni Nash. Huminga siya ng malalim, tapos umatake agad, dumiretso kay Akashi. Walang kahirap-hirap niyang dinaanan si Kuroko at Midorima. Tuloy-tuloy hanggang sa ibabaw ni Kagami. Tumalon si Kagami para pigilan siya, pero si Nash nakatalon mismo sa ibabaw ng ulo niya, slam dunk. 3 players dinaanan. Nagulat ang lahat, sino ba talaga tong hayop na to? Oras na lang sa game, 1 minuto at 15 segundo. Lamang pa rin ng 6 ang Jabberwock. Pagbalik ng opensa, nagtrabaho ng sabay sina Aomin at Kagami. Tumira si Kagami, pero agad din bumawi si Nash sa kabilang dulo, isang mabilis na tira para kontrahin. Sunod, nag-misdirection ulit si Kuroko, ibinigay kay Aomin, at swak na tira gamit ang signature form niya. Lamang pa rin ng 4 points, 30 seconds na lang sa orasan. Pero naroon pa rin si Nash, hawak ang bola, seryoso ang mukha. Sabi niya, hindi niyo ako matitigil. Ako mismo ang tatapos ng laban na to. Ako ang gagawa ng final shot. Biglang nag-react si Akashi, narinig niya ang tinig ng sarili niyang personality na laging lumilitaw kapag nasa matinding sitwasyon siya. Papasok na ako, sabi ng boses. Nagulat si Akashi, ano ang ibig mong sabihin? At sumagot ito, alam mo na rin siguro. Si Nash, sobrang lakas niya. Sa ganitong kondisyon, hindi natin siya kayang talunin. Wala pa siya sa full potential niya, temporaryo lang ang limitasyon niya ngayon. Pero oras na maabot niya yun, magiging imposible na siyang pigilan. At ang dahilan, napakasimple. Sabi ng tinig kay Akashi, ang dahilan kung bakit tayo hindi makasabay, hiwa-hiwalay tayo.
Pero bago ako tuluyang maglaho, ibibigay ko na lahat sa'yo. Naniniwala ako, kung maipapakita natin ang buong lakas ng Vorpal Swords, kaya nating higaitan si Nash. Nag-alinlangan si Akashi, wala na bang ibang paraan? Ngunit sumagot ang tinig, huwag kang mag-alala. Kahit sa tunay na buhay wala ako. Sapat na sa akin na nakalaban ko sila kasama ng lahat. Iyon ang pinakamalaking regalo para sa akin. At tuluyang naglaho ang kanyang dating personalidad. Ngayon, si Akashi Seijuro, bilang Emperor, ay ganap na nagising. Biglang kumalat ang kanyang Emperor Eye sa buong court. Kita niya ang bawat galaw, bawat future move ng lahat ng players. Sa isang play, nabasa agad niya ang kilos ni Nash, alam niyang ipapasa paatras ang bola. Kaya agad niyang hinampas ito pabalik, perfect timing. At doon naghihintay si Midorima sa likod. Sakto, tinire niya ang 3 swak. Score, Vorpal Swords down by 1. Si Nash, nagulat, imposible, may ganito ring mga mata siya. Pilit na nagdelay ang Jabberwock, nagpaikot-ikot lang ng pasa para ubusin ang oras. Hanggang sa bumalik ang bola kay Nash. 10 seconds na lang ang natitira. Sabi niya, wala na kayong magagawa. Ako ang tatapos sa laban. Ako ang gagawa ng buzzer beater. Pagdating ng last 5 seconds, biglang twist. Mula sa anino mismo, sumulpot si Kuroko Tetsuya. Tinapak ang bola mula sa likod ni Nash. Nagulat lahat, ano yun? Hindi ko siya naramdaman. Kinuha ni Kuroko ang bola, mabilis na umatake. Ngunit hamarang si Nash sa harapan niya, galit na galit, hindi kita palalampasin. Sumagot si Kuroko, malakas ang boses, hindi kami kailanman susuko. Tanga ka, sigaw ni Nash, hindi mo kaya ng mag-isa? Pero dumating sina Aomin at Kagami, sabay sumabay sa kanan at kaliwa ni Kuroko. Agad niyang inilob pass ang bola pataas, sabay talon ng dalawang ace. Magkasabay nilang sinalubong ang bola, sa mismong ibabaw ng ulo ni Nash. Sabay nilang isinaksak ang slam dunk. Kumain kayo nito, Jabberwock. Sigaw nila, at sa pagtatapos ng laro, nanalo ang Vorpal Sword sa score na 72-71. Masaya ang lahat ng tao sa pagkapanalo nila. Baka sa mukha ni Nash ang matinding puot sa pangyayari. Pagtapos naghanda sila ng isang party at masayang nag-iinyuman at nagkwentuhan. Matapos yun, lumabas ang lahat ng team member sa serye ng Kuroko kasama ang Generation of Miracle. Para magpaalam sa pag-alis ni Kagami, malaki ang pasasalamat ng mga ito at nakilala siya at nakasama sa paglalaro. Baka sa mukha nila ang ligaya ng gabi na yun. Kinabukasan, nasa airport na ang lahat para ihatid si Kagami. Lumapit si Kuroko at iniabot ang kamay niya, good luck, Kagami. Maging NBA player ka agad. All the best. Ngumiti si Kagami, sabay appear, promise, ibibigay ko ang buong best ko. Magiging number 1 player ako, mapapakita ko yun sa inyo. Habang naglalakad palayo si Kagami papunta sa departure gate, hindi niya maiwasang balikan ang moment na nakipagkamay siya kay Kuroko. Bigla siyang huminto, at mabilis na tumakbo pabalik. Tinawag niya si Kuroko ng malakas, Kuroko. Pagharap ni Kuroko, sabi ni Kagami, kanina, medyo overconfident ako nang sabihin kong kaya kong maging number 1. Hindi ko sigurado kung kaya ko ba talaga. Kung hindi dahil sa Generation of Miracles at sayo, hindi namin matatalo ang Jabberwock. Malaki pa ang pader na haharapin ko. Hindi ko alam kung paano ko malalampasan yun. Natigil siya, halos hindi na makapagsalita. Nagpatuloy si Kagami, nanginginig ang boses, pero kahit ano paman, ikaw ang naging shadow ko. Kung nasaan man ako ngayon, dahilan ka nun. Kaya, salamat. Maraming salamat, Kuroko. Habang umiiyak si Kagami, napangiti si Kuroko. At bahagyang nangilid din ang luha niya. Pinahira niya ito at tahimik na sumagot, sabi ko na sayo, di ba? Marami pang walls na haharapin. Pero kaya natin yun. Sabi ni Kuroko, medyo seryoso ang tono, bakit ka parang sinasabi mong mawawala ka? Kagami, kaya mong lampasan lahat ng walls na yan. May tiwala ako sayo, siguradong maa-overcome mo. At tandaan mo, hindi lang ngayon, kundi habang buhay, ako ang magiging shadow mo. Nagtaas siya ng kamay at ngumiti. Tumango si Kagami, tama ka. Oo, tama ang sinabi mo. Bago siya tuluyang umalis, narinig niya ang huling mga salita ni Kuroko, sige, alis ka na. Goodbye, Kagami. Okay, aalis na ako, sagot ni Kagami, at naglakad papuntang gate. Samantala, nasa labas ng airport,
nakatingala sa langit ang buong generation of miracles. Tahimik silang nag-iisip. Pagkatapos nito, hindi na ba natin makakalaro si Kagami? Bulong ng isa. Siguro mas mabuti na rin na pumunta siya ng Amerika, dagdag ng isa pa. Hindi yun, sagot ng isang kasama. Ako rin, magiging pro player. Dumating si Midorima at nagsalita, mali kayo. Hindi natatapos dito. Hanggat nandito tayo, tuloy ang paglalaro natin ng basketball. Sabay lapit din ni Akashi, tama si Midorima. Hanggat naglalaro tayo ng basketball, lagit-lagi tayong magkikita. At sa mga oras na yun, muli rin nating makakasama si Kagami. Pagkatapos ng mga salitang yun, cutscene. Doon tinapos ang movie. At dito na nagtatapos ang recap natin sa Kuroko's Basketball Last Game. Ang tindi ng laban, puno ng emosyon, at talagang sulit hanggang huli. Sana nag-enjoy kayo sa recap na to. Kung gusto nyo pa ng mga anime recaps, don't forget to like, share, and subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na uploads. Maraming salamat sa panunood, kita-kits tayo sa next recap.